I'll be right here ready to hold you. Girl, you know you're perfect for I breathe, offer of all eternity, giver of every perfect thing, to you be the glory. Maker of heaven and of earth, no one can comprehend your word. King over all the universe, to you be the glory. And I'm alive because I'm alive in you. And it's all because of Jesus I'm alive. Good evening, everyone! Welcome to hashtag BBF, hashtag blessed, beloved, and favored ang nag-iisa nyo pong hashtag, anuman ang status nyo sa buhay. Covers me and raises dead man's life. Nandito na naman po tayo sa isang oras ng kwentuhan, kantahan at syempre ng tugtugan. Dito lang po yan, 98.3 FM Smile Radio. Give every breath I breathe, offer of all eternity. Ayan, syempre binabati po natin lahat ng ating mga listeners ngayong gabi. Hello po sa lahat po na nakatutok ngayon sa hashtag BBF. Yan, lalo po dyan sa mga kapatid natin na nandyan po sa Lote, Puerto Rivas. Yan, kay Nanay Evelyn, Tatay Ed, at syempre kay Ate Edlyn. Yan, hello, welcome back to the Philippines. I'm alive because I'm alive in you. Ayan, sa lahat po ng gusto pong makisali sa ating kwentuhan ngayon at syempre sa lahat ng gustong magpabate, text lang po kayo 0907-906-3452 para po sa Smart and 0906-907-1316 para naman po sa Globe. Ayan, again po 0907-906-3452 para po sa Smart and 0906-907-1316 para naman po sa Globe. It's all because of Jesus I'm alive. It's all because the blood of Jesus Christ covers me and raised this dead man's life. Yeah, it's all because of Jesus, and it's all because of Jesus I'm alive. All because of the blood of Jesus Christ covers me and raised this dead man's life. Ayan, syempre binabati rin po natin lahat ng nakikinig sa atin at nanonood via live streaming. Yan, sa mga nakikinig po ngayon, sa mga gustong makita po kami at mapakinggan via live streaming, punta lang po kayo www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Again, www.ustream.tv/channel/smile-radio-98-3-FM. Batiin ang Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy
Boy and Sister Cora Yap, dealer of Salad Master, the whole congregation of the Rock Christian Fellowship headed by Pastor Velmer and Sister Connie Masuegos, mission team of TRCF headed by Brother Bobo Yap, music team of TRCF headed by Brother Rick and Sister Larry Manguera with Brother Leo and Sister Marisa Swan, Ezra Cortez, Nora and Benny Tabingo, Tony Nucal, EJ and Frances. Ayan, hello din po, Josie Evangelista, Janet and Calvin Allen, Nucal family of Sacramento and Texas, Magpantay family dyan po sa Munting Batangas, kay Consehal Richard, Alice, Jeff and Jam, Jimmy, Queen, Adrian, Kim, JJ, Aset, Casey and Kathy. Hello din po kay Ate Grace, Kuya Steel, Jack, Nika, Micah, Gio, Nante and Abel Magpantay in Abu Dhabi, Victor, Malu, Chuck, Bong, Maye and Arjo, Evangelista and Alzate family also in Munting Batangas, Mel Chris and Darwin Almario, Iya and Yana Valencia, Ate Annie Abelia and all CHO staff. Hello din po kay Sister Linda and Brother Bong Boyet Nucal. Yan. Hello po sa inyo. Greetings from Nanay Sol and Tatay Edmond Evangelista. Hello po sa inyo lahat. Nasan man po kayong lahat ngayon, kahit saan man po kayo nakikinig, sa bahay man yan, sa kotse, o sa tindahan lang sa tabi ng bahay nyo, ayan, keep on listening lang po, stay tuned lang po kayo, dito lang po yan, 98.3 FM Smile Radio, hashtag BBF po, hashtag Blessed Beloved, and favored for more Christian music, kwentuhan, kantahan, at syempre ng tugtugan. I'm leaving my past behind.
sa ating program, #BBF. Dito lang po sa 98.3 FM Smile Radio. For your comments and suggestions, prayer request, pwede po kayo mag-text 0907-906-1316 and 0907-906-3452. Yan, huwag niyo pong kakalimutan. Pwede po kayo mag-text anytime. Yan. Good evening po sa inyong lahat, lalo na po yung naka-live streaming or yung makikinig sa amin mamaya or bukas or Saturday night. Saturday night sa kanila is Sunday morning sa atin yan. So, hello po, lalong-lalo na po sa The Rock Christian Fellowship, sa kanilang music team. Yan. Hello po sa inyong lahat. Yan. Good evening po. And good evening po syempre kay Ate Sol at saka kay Kuya Edmond Evangelista. Hello din po and good evening kay Sister Linda and Brother Boyet Nucal of Texas. Yan. Good evening po sa inyo at good evening din po kay Jen Revoluciano ng Arizona, USA. Yan. So, good evening po sa inyong lahat. Last Friday, ang ating pong topic ay speak words that build you up. Yan. Speak words that build you up. Yan po yung ating topic last Friday. Ngayon naman po, ang topic natin, be determined and never give up. Be determined, never give up. Yan ang ating topic. Tonight, bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Pwede ko po bang tawagin Pastor Raul to lead us in prayer? Amen. Pinagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin at ating pong ipagkatiwala sa ating Panginoon ang lahat-lahat natin. Aming Diyos at aming Ama, nagpapasalamat po kami sa gabi po na ito na muli kami po ay mag-aaral po ng iyong mga salita. Salamat po sa mga katotohanang mahahasik ngayong gabi. We pray, Lord, na maging matabang lupa ang aming pong mga puso. Inyo po nga pong pagpapalain lahat po ng mga tagapakinig ngayong gabi. Naniniwala po kami na nagsisimula ang pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po sa binhi na maasik sa aming mga puso at dalangin namin ito po'y magbunga ng marami, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga tagapakinig namin, lalo na po yung mga may sakit, ay declare, Lord, healing sa bawat sa po sa kanila. Yung mga nabibigatan ng problema, Panginoon, tulungan niyo po sila. Nag-i-speak po kami, Panginoon, ng kagaanan ng kanilang kalooban. Ang mayamang biyaya mo ang patuloy po mag-operate sa kanila pong mga buhay. Maranasan po nila ang iyong dakilang pagmamahal. Maunawaan po nila ang iyong dakilang kahabagan at ang iyong tinapos na gawa doon sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Dahil yung pong tinapos mo na yun, Panginoon, ay tinapos niyo po yun para po sa amin. Upang kami na yung pong mga niligtas at tinubos ay mabuhay na matagumpay, mabuhay na masaya, mabuhay na na-enjoy namin ang buhay kay Kristo. Salamat, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang gabi po na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen yan. Salamat, Pastor Raul. Tayo ko rin mag-good evening sa ninang kong maganda dyan sa Cocoa Beach, Florida. Yan. At saka kay Ate Annie, kay dyan po sa Bataan Homes. Yan. Good evening po. Sa yung ninang ko, si Ninang Adele Rezon Torano. Yan. Good evening po muli sa inyong lahat. Good morning sa ibang mga late na makakapakinig nito. Okay, sabi ko nga kanina, ang ating topic, be determined and never give up. Yan. Alam niyo po, itong panahon na ito ay panahon ng graduation, di po ba? At kapag graduation, ang lagi nating naririnig, this is not the end, but the beginning of our life's journey. Yan. Kaya nga ito tinatawag na commencement exercises because to commence means to start. To start your quest to success. When we talk about success, what do you have in mind? Iba-iba, di ba? Because we all have different views of success. Different people, different views of success, different lifestyle, different dreams, different desires, or sabihin natin, different people na nagbibigay ng big influence sa ating buhay.
everything matters, diba? Sabi natin kanina is ang after graduation is start. Not the end, but the start of life's journey. And to start means, to commence means to start. And to start your quest to success. So, ibig ba sabihin, success is a never-ending quest. And if you really want to find it, to finally get it, or be able to embrace success, ano bang dapat mong gawin? You have to have this unwavering determination. In the Bible, every time we speak of being determined or never giving up, what do you have in mind? Who's that person you have in mind? Nehemiah, right? Okay. The book of Nehemiah is a very admirable book. It's a story of determination, perseverance, and it is also a story of trust and the great mountain-moving faith in God. I call it mountain-moving faith because as you read through its pages, you will notice there were plenty of hindrances along the way. Maraming mga blockage para itayo yung wall of the city of Jerusalem. Ang dami-daming hadlang sa buhay o sa paggawa ng nais o desire ni Nehemiah. And this is not just a desire. This is something na inilagay ng Lord sa puso ni Nehemiah. At makita mo, ang dami-daming hindrances along the way. One good thing about Nehemiah is that he cared for the people. Andun talaga yung matinding malasakit niya sa mga tao. He cared enough to ask about them, to weep for them, to pray for them, and to volunteer to help them. Okay, so nalaman niya yung tungkol sa mga nangyari sa Jews na sira yung wall of Jerusalem. You know, during their times, yung city wall, ito yung kanilang protection. Ito yung protection ng city. Para kung darating yung mga kaaway, yung mga enemies na mag-a-attack sa kanila, protected sila. Hindi directly yung hit ng hindi directly nahihit sila ng armor, kundi protected sila. Meron pa silang time para umaksyon o dumepensa. Okay, ang nangyari, yung wall of Jerusalem broken, destroyed. Ang maganda naman, merong isang Nehemiah who cared about these people. And sabi ko nga kanina, he cared enough to ask what happened to them. He cared enough to weep nung nalaman niya kung ano nangyari. He cared enough to pray for them and ask the Lord what to do. And he volunteered. He volunteered to help them. Alam niyo pa, ang isang napakaganda, sabi nga kanina, ang napakaganda kay Nehemiah, he had great faith. He depended so much on God. He depended so much on God. And even in times when it looks like it's failing, sobrang, yung mga panahon na parang kasuko-suko na ba yung sitwasyon, si Nehemiah nagpatuloy pa rin. Yung sobrang andami ng mga pagsubok, parang mag-isa siya dun sa quest, dun sa journey na paano maitatayo, ma-rebuild yung wall of Jerusalem. Alam nyo, dun sa panahon that parang the work is about to fail. Parang the work is about to fail. Alam nyo, sinabi niya, do not be afraid of them. Kasi nung time na yon, hindi pa nga nila na build completely yung wall. May mga gusto ng
umatake. Kasi nakita nila sobrang nagtutulong-tulong na yung mga tao para i-rebuild yung wall. And because of that, si Sanballat, sino na nga ba yun? Sanballat, where is that? Sanballat, Tobiah, Arabs, and Ammonites, and Asdodites conspired together to come and attack Jerusalem and create confusion. That was in Nehemiah 4:7 and 8. So, maraming nakita nila na nabubuo na naman, nag-create ito ng anger sa kanila kasi ito yung mga enemies ng Jews. So, nag-conspire sila and then nagplano sila na i-atake ang Jerusalem. And alam nyo, habang nire-rebuild nila yung wall na yon, andyan yung mga Sanballat, Tobiah, andyan yung mga Arabs, andyan yung mga Ammonites, Asdodites na aatakihin sila. Pero during that time, merong sinabi si Nehemiah sa Nehemiah chapter 4 verse 14, sabi niya, do not be afraid of them. Remember the Lord. Para bang sinasabi niya na huwag kayong matakot sa mga aatake sa atin. Hindi nyo ba alalahanin nyo yung Lord na nagligtas sa ating mga magulang, 'di ba? So it's good. It's a good attitude na kapag dumarating yung mga pagsubok, aalalahanin mo yung mga panahon na gumawa ang Lord ng dakilang bagay sa buhay mo. Let's say, meron kang mga nararanasan ngayon, you're facing big challenges sa buhay mo, and tell yourself, oh, I won't be afraid, or I should not be afraid, or hindi man ako dapat mag-worry or madadown kasi kung nung mga panahon na matitindi yung mga pagsubok ko, sinalba ko ng aking Diyos, ngayon pa ba? Ngayon pa ba ako susuko? So remember those times na nakaranas ka ng matinding pag-akay, pag-carry, pagsanggalang, pagtanggol ng Lord sa buhay mo, na para bang you were about to give up, pero ang Lord ang nagsalba sa'yo. Remember those things. Remember those days para sa mga panahon ng mga challenges sa buhay mo, alam mo, nagtitiwala ka, alam mo, si Lord nandyan. Naaalala mo na si Lord nandyan. Hindi ka pababayaan. Okay? And Nehemiah had his chance to run and quit so he won't be part of this big mess. Pwede, di ba? Sometimes, di ba minsan may mga attitude din tayo na pagka may mga gantong mga sitwasyon na namumroblema na, takbo ka na lang. Iwanan mo na lang yung sitwasyon. Before I go on, as we go along the story of Nehemiah, I want you to put yourselves in Nehemiah's shoes. I want you to see yourself as Nehemiah. Yung makita mo na kung humaharap ka man ng mga pagsubok and these challenges are trying to stop you from doing the will of God for you, what will you do? Magiging kagaya ka ba ni Nehemiah, or sabi ko nga merong chance si Nehemiah to run away and to quit para hindi na siya maging part ng isang big mess. But he didn't run away. Why? Because he was not thinking of himself but the people, the Jews. Yung nasa isip ni Nehemiah is yung calling ng Lord, yung sinabi ng Lord para sa akin, ano yung dapat kong gawin sa mga taong ito, sa people of God, ano yung pinapagawa ng Lord sa people of God. Doon siya nakafocus. Yun yung inisip niya, hindi yung kanyang sarili, hindi para i-save yung kanyang sarili. He was not thinking of himself but the people. Sabi ko kanina, selfishness is not part of his vocabulary. That's the good thing. What is selfishness, by the way? Selfishness means putting myself at the center of everything and insisting on getting what I want when I want it. Ulitin ko po.
This is from a great commentator. Sabi niya, selfishness means putting myself at the center of everything and insisting on getting what I want when I want it. What I want when I want it. Puro ako. It also means exploiting others so I can be happy and taking advantage of them for my own benefit. So, palaging para sa sarili. That's selfishness. And good thing, walang ganong attitude si Nehemiah. He was always thinking of what should be done for the people, ano yung mas makabubuti sa mga tao, and ano yung purpose ko? Why am I here? Ano yung calling ng Lord for me? Ano yung God's will ng Lord for me? Ano yung pinapagawa niya para sa akin? Yon. And another thing about Nehemiah is that he was wise enough to know the plot of the enemy. Katawa, no? Sa 1 Peter chapter 5 verse 8, sabi doon, he's like a roaring lion seeking someone he can devour. The enemy is like a roaring lion seeking someone he can devour. Dapat, roar pa lang ng enemy, alam mo nang paparating. Roar pa lang ng enemy, alam mo na kung ano yung binabalak niya. And always, ang mga plano ng kaaway is to stop you from doing God's work for you, or stop you from believing that God loves you. Stop you from letting others believe that God loves them. Stop you from shining, stop you from giving glory to our God. So, usually, yun yung plot ng enemy para sa atin. Kaya sabi ko kanina, roar pa lang dapat. Alam mo na, nadidiscern mo na, alam mo na kung anong pinaplano ng dyablo para sa'yo. Sometimes, he will create confusion. Kagaya sa Nehemiah 4:8. Basahin ko po yung Nehemiah. Kanina binasa ko yung Nehemiah 4:8. Sabi doon, Sanballat, Tobiah, Arabs, Ammonites, and Ashdodites conspired together to come and attack Jerusalem and create confusion. Okay, so tingnan nyo ha, merong ganito kasi yung ganito rin yung ginagawa ng dyablo sa buhay natin eh. Bigyan tayo ng confusions. And there are times na kaya ang nangyari sa Jerusalem, yung mga Jew doon, hindi lang kasi ang problema si Sanballat, Tobiah, Arab, Ammonites, and Ashdodites. Hindi lang actually ito yung nagiging hadlang, yung mga hindrances to rebuild the wall of Jerusalem. Hindi lang ito eh. Meron ding, dahil nga nag-create sila ng confusion, yung mga tao sa loob, nagkakagulo na rin. Jew against Jew, a brother against a brother. And nakakalungkot kasi nangyayari din ito sa loob ng ating churches, sa loob ng pamilya, sa loob ng isang community, or sa loob ng isang organization. And it's not good, diba? Kasi hindi natin namamalayan that the devil is creating confusion among us para hindi tayo magtuloy-tuloy doon sa naisin ng Panginoon para sa atin. And hindi ito nakakabuti kasi nagpapabagal ito. Nagpapabagal kasi nung time na yon, dahil about to attack si Sanballat, tapos may mga meron pang mga nagrereklamo sa loob ng city of Jerusalem. Pagkatapos meron pang mga nananamantala. So, ang daming nagiging problema doon sa loob at labas ng city of Jerusalem. So, the goal actually is to rebuild the wall, pero loob at labas ng wall, nagkakaroon ng problema. Nagiging hindrance doon sa pag-rebuild ng wall. And there are times sa ating mga sariling mga organizations, sometimes
even inside our own family, merong mga nagagamit ng kaaway para guluhin, para hindi magdire-diretso. Lagi nating isa sa alang-alang na if that happens, remember to always seek the Lord's help sa ganung pagkakataon. Kasi sabi ko nga kanina, yung binasa ko na verse sa Nehemiah 4:14, sabi na, do not be afraid of them. Remember the Lord. Yun, always consult the Lord. Always remember the Lord's goodness. Lagi kang tumingin sa Lord. I-focus mo palagi sa Lord ang kung ano man yung sitwasyon, ano man yung challenge mo sa buhay. Kasi pag tiningnan mo yung kapwa mo Jew, kagaya nila, kung nakita mo yung kapwa Jew, nagalit sa kapwa Jew, di lalong hindi marirebuild yung wall, lalong hindi matutuloy yung goal na ma-fulfill. Kundi napofocus na lang doon sa si ganon, si ganito, si ganyan, si ganito, yung pagsisisihan, yung galit sa isa't isa, yung tampo sa isa't isa, hindi tuloy na natutupad kung ano yung talagang itinakdang plano ng Lord para sa buhay mo, para sa grupo, para sa family mo, or para sa church. Okay? So, importante, sabi ko nga kanina, ay maging kagaya tayo ni Nehemiah na alam natin. Sabi ko, we are wise enough to know the plot of the enemy. Isa pa, Nehemiah was a vigilant man. Ano ba ibig sabihin ng vigilant? Vigilant means alertly watchful. Kanina binabasa ko yung 1 Peter 5:8. Ang first words doon ay be sober, be vigilant. Ibig sabihin, be alertly watchful at all times. Kasi minsan, hindi natin namamalayan, may mga nangyayari sa paligid na ang purpose lang naman talaga is, una, palungkutin ka, to put you down, to make you feel down, and makalimutan mo, mahal ka ng Lord, and hindi ka na magtuloy, ma-stop ka na doon sa pinagagawa ng Lord sa buhay mo. Alam nyo, lagi ko tong sinasabi, ang maganda kasi sa Lord, pag meron siyang pinagawa something, it is not to give you a burden in doing what God wants you to do. It's not actually a work. Sa umpisa parang work siya, pero it's actually a pleasure. Kasi while doing it, marami kang madidiscover. Kabutihan ng Panginoon, madidiscover mo din who you are in Christ, na ang dami-dami pala niyang ibinigay sa iyong ability, ang dami-dami palang qualities ni Jesus na ini-impart niya sa iyo because Christ, the Anointed One, is living inside of you, dwelling inside of you. Sabi ko kanina, as we go along the story of Nehemiah, put yourself in Nehemiah's shoes. Meron ka rin bang mga challenges sa buhay? Meron ka din bang or you've heard the Lord that He wants to do something. He wants you to do something. Pero parang napipigilan ka ng maraming mga hindrances. Napipigilan ka, sabihin na natin minsan circumstances na nga, or kagaya ng mga sakit, mga problema sa buhay, poverty, or maraming bagay na pumipigil sa'yo. Minsan, yung mismong mga kasama mo sa grupo ang pumipigil sa'yo para gawin, ipagpatuloy kung ano yung nais ng Lord, or yung journey na itinakda ng Lord para sa'yo. Parang ayaw mo nang humakbang, parang ayaw mo nang ituloy, parang gusto mo na lang bumalik. Balik na lang, parang ganun. Huwag ko nang ituloy ito. So, as you go along, always remember na every time merong itinakdang journey ang Lord sa'yo, ang dulo nito, wow, grabe. Ang dami dong banners na lumilipad-lipad, ang dami-daming kulay. Tapos, andun mismo si Lord na naghihintay sa'yo para yakapin ka and sabihin sa'yo, congratulations! Natapos mo yung journey. At meron akong surprise sa iyo, big surprise. At yung resulta, hindi mo matatawaran. Sobrang nakakatuwa yung dulo nito. Sabi nga namin ni Pastor kanina, minsan
sa mga relationships, sometimes sa iba-ibang relationships meron tayo meron kang family, meron kang organization, meron kang mga kaibigan, ganun. Minsan sa mga relationship, hindi mo maiaalis yung, syempre, hindi tayo perfect. Kumbaga, we are still a work in progress. Marami pang kinikinis yung Lord sa buhay natin. Kumbaga, kailangan pa natin ng soaking in the grace of God. Kailangan pa nating mababad sa kaalaman ng biyaya ng Diyos. Kung gaano kadakilang kanyang pagmamahal. At doon pa lang tayo talaga matatransform completely. And of course, hindi yun matatapos kasi palaging merong pwedeng ituro ang Lord sa atin. Palaging meron na magagawang improvement ang Lord sa ating mga personalities. At syempre dahil nga we are still a work in progress, marami pa tayong mga flaws, marami pa tayong hindi tamang mga sinasabi or hindi mga tamang kinikilos. So kumbaga, meron pa tayong mga rough edges. Kaya pag nagkikis-kisan, medyo nagkakainitan. At ang lagi mong iisipin, sabi nga namin kanina, pinagkukwentuhan namin, kung bibigay ka kaagad doon sa mga sundot ng kaaway sa iyo is wala. Mag-stop ka na lang. Doon ka na lang. Hindi ka nagagalaw. Kumbaga, hindi mo na ipagpapatuloy. Or meron ding tendency na isipin mo na lang yung sarili, ligtas mo na lang. Okay, dito na lang ako. Kung saan mas komportabling lugar, dito na lang ako. I will go back to my box. I will go back to my comfort zone. And hindi ko na ipagpapatuloy ito. Parang kung iisipin mo yon, parang sayang naman kung hindi mo makikita yung dulo ng journey. Ang Lord maraming inihanda. Best things are yet to come. The best things are yet to come. Sabi nga, binayaran na ng banal na dugo ni Jesus ang lahat ng magagandang bagay para sa atin. Ang nakakatuwa kasi kay Nehemiah. Let's go back to the story of Nehemiah. Ang maganda kasi kay Nehemiah, dinala niya yung tao sa pagbabasa ng Biblia. Yun ang nakakatuwa. Dinala niya ang tao sa pagbabasa ng Biblia. Hindi niya tinapos doon sa okay, tama na. Kakagulo na tayo, tama na. Ang nakakatuwa doon sa Nehemiah chapter 8 yun dinala niya yung tao sa pagbabasa. Sabi niya, we must understand the word of God. Kailangan naiintindihan natin salita ng Diyos. Kasi alam nyo, ito yung lalagay sa atin back to the line. Kumbaga, ibabalik niya tayo dun sa linya talaga. Kung ikaw man ay napaliko, napagilid, napaliko, or napabalik sa takot mo, or napatakbo ka ng malayo, ibabalik ka ng Word of God sa linya. Na, eto pala yung journey ng Lord para sa akin. So, nakakatuwa. I want to share what Victor Hugo said. Sabi niya, England has 2 books. The Bible and Shakespeare. England made Shakespeare, but the Bible made England. Wow! Diba? Kaya nga yung mga Elizabethan English, kumbaga, is hindi sila, ang iisa lang ang book nila sa kanilang bansa. Bible. Kasi they believe that if you know the Word of God, iaayos nito yung mundo mo. Iaayos nito ang mundo mo. Hindi pwedeng instantly, pwedeng hindi, pwedeng gradual, pwedeng iba-ibang kaparaanan, pero isa lang ang ina-assure natin. If you keep on hearing the Word of God, something will change sa buhay mo. Meron kang makikitang pagbabago, and that pagbabago is good. Okay? Hindi yung pagbabago na pangit, kundi pagbabago na makakabuti lalo sa iyo at sa mga tao sa paligid mo. Sinabi pa niya sa Nehemiah chapter 8, hindi lamang understand the Word of God, kundi rejoice in the Word
of God. Dito nakasulat yung Nehemiah chapter 8 verse 10. Basahin ko nga sa ESV. Is this ESV version? Nehemiah chapter 8 verse 10. Then he said to them, "Go your way, eat the fat and drink sweet wine, and send portions to anyone who has nothing ready. For this day is holy to our Lord, and do not be grieved, for the joy of the Lord is your strength." O, diba? Kapag ka nagre-rejoice ka sa Panginoon, lumalakas ka. Pag nagre-rejoice ka, alam nyo ba, ng Word of God ay may energizing effect sa nagbabasa at nakikinig nito. Meron siyang energizing power. Yun bang binibigyan ka ng zest and zeal. Okay? Gusto ko yung words na yun. Zest and zeal. Bibigyan ka ng sigla, bibigyan ka ng malasakit para lalo nagkakaroon ka ng malasakit sa kingdom. Okay? The Word of God brings convictions. Yes. Kaya minsan ayaw ng ibang magbasa ng Word of God. Sabi nila, parang nakikita ko yung sarili ko, nasasaktan na ako, natatamaan ako. In a way, meron ding mga ganong word. Pero it leads us to repentance. Ano bang repentance? Metanoia, change of mind. But it also brings us joy. Yun ang maganda. Kaya nga sabi doon, the joy, sabi sa Nehemiah 8, and the joy of the Lord is our strength. So ito yung naging motivation ni Nehemiah doon sa mga tao. Kaya, ayun, na-rebuild yung wall. Na-rebuild ang wall. At nakakatuwa naman sa verse 9, talagang yung si God, the Jehovah, yun yung pinaka-center talaga ng chapter na yun eh. Diniscuss doon yung greatness of God, goodness of God. Kasi, sa pagbabasa nila, talagang at saka sa witnessing ng kung ano yung mga nangyari sa rebuilding ng wall ng Jerusalem, and dami nilang nakitang kabutihan, kadakilaan ng ating Diyos. At sabi ko nga, ang ating title tonight is Be Determined, Never Give Up. At kung merong isa talaga na hindi nag-give up, if there is one person who never gave up, who was very determined to do his mission or to do the will of God the Father, you know him, his name is Jesus Christ. Alam nyo, hindi niya sinabing tama na. Ayoko na, I give up. Etong mga taong ito, kung sino pa nga yung makikinabang ng gagawin ko, sila pang nanunuya sa akin. Kagaya ni Nehemiah, diba? Bakit niya nire-rebuild yung wall? Para sa mga Jews inside the city of Jerusalem. To protect them. Yung mismong mga tao sa loob ng Jerusalem. Nehemiah was trying to build the wall of the city to protect the people in the city. Pero sila pa yung reklamo, nag-aaway-away. Ang dami nilang mga conflict, may conflict sila against each other. So ganun din si Jesus naranasan din ni Jesus yun yung mga tao na pinagaling niya, pinakain niya, sinamahan niya, minahal niya, sila din yung nanunuya, sila yung sumisigaw, ipako siya sa krus, crucify him, crucify him. Okay, pati yung mga naranasan nga niyang itatawa siya at yung humiliations ang ginawa ng Lord along the way to Golgotha. Pero Jesus Christ never gave up. There's just one thing that He gave up. At yun na yung buhay niya. He gave up His life for you and for me. Para saan? To save us, to forgive us, for the forgiveness of our sins, to gain righteousness, the righteousness of God in Christ, and to give us a life, an abundant life. A life that is complete. So grabe, no? Grabe si Lord. So when you feel like giving up,
giving up sa inyong mga dinadanas, sa mga challenges that you have in your life. Kung sa tingin mo parang everyone is against you, lalo na when what you're doing is for the people of God, or if God has told you something that you have to do, to proclaim the gospel and to let people know how much God loves them, and you think you're alone in this journey, never give up. Be determined. Ito yung isang characteristic ni Nehemiah, yung napaka-determined niya in every way sa kanyang gustong gawin para sa mga tao. Like Jesus Christ, Nehemiah set his face like a flint and kept on going. I hope darating din tayo sa mga pagkakataon na kung ang kaaway ay trying to put us down, if the enemy is trying to put us down sa ating mga ginagawa. Let's say gusto mong buuin yung family, gusto mong iayos yung organization that you're into, if you want to do your ministry, whatever, or makakabuti sa marami, and you feel like the enemy is trying to put you down, remember what Nehemiah said in Nehemiah 6:3. Sabi niya, I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease while I live it and go down to you? Parang bang sinasabing great work itong pinapagawa ng Lord, kasi if it comes from the Lord, it must be great. Pag yung direction, instruction ay galing sa Lord, it must be good and it must be great actually. So sabi niya, I'm doing a great work, so hindi ako dapat bababa sa iyo. Hindi ko ihihinto yung gagawin nito para bumaba lang sa iyo. Okay? So ituloy lang natin kung ano yung sinasabi ng Lord. I hope someday we can say this also, yung sinabi ni Jesus sa John chapter 17 verse 4. Sabi niya, I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. I hope magawa din natin yon. Alam ko naman po, hindi naman libre ang bawat isa sa atin, kahit na sobrang lumalalim na tayo sa pananampalataya. Hindi naman tayo libre sa maraming mga challenges sa buhay natin. But you know what? Importante alam natin na merong pinaplanong kaaway. Minsan naman may mga steps tayo, decisions na hindi okay, hindi tamang desisyon, hindi tamang step. So, yung mga consequences nito, napapagdaanan pa rin natin. Yes, we are in the grace of God, pero meron tayong mga nadadaanan along the way sa pagtupad nitong, sa pagganap o sa pag-fulfill ng will ng Lord sa buhay natin. So, ang importante lang, vigilant tayo. Alertly watchful at all times sa mga plano na ihahadlang niya sa atin. Pero, ang importante din, alam mo who you are in Christ. Alam mo na, si Nehemiah nga, yung time ni Nehemiah, wala pang Kristo na namamatay at nagbububo ng kanyang dugo to save them. At wala pang biyaya ng Diyos na, I mean, hindi pa nila naranasan yung great love na merong nagbuwis ng buhay, nagbubo ng kanyang dugo, naging great offering for our sins. Wala pang ganon, and yet they survived. Anong naging sandata nila? They depended so much on God. And tayo pa ba ang hindi didepende completely and fully to God, samantalang ang ating identity ngayon, after Jesus gave up His life for us, ang identity natin ngayon, we are in Christ and Christ is in us. The Anointed One, the great and mighty God lives in us.
and He did everything for us. He finished the work. He completed the work. And because of that, lahat ng magagandang bagay nasa atin na. Pinagdaanan niya yung worst sa buhay niya dito sa lupa para yung best na buhay mapunta sa atin. So, kaya din ng Lord itinatalaga itong mga plano niya, inilalahad itong kanyang will, itong journey na tinatakda niya sa bawat isa sa atin. Kasi gusto niya, makita natin yung dulo nito na inihanda ng Panginoon para bang isang mahabang dulang that you can indulge yourself with a lot of good things na kanyang inihanda, pinrepared long time ago for us. Pero hindi natin yun mararating if we will give up. So, never give up. Walang susuko. Never give up. Be determined. And, alalahanin nga natin, sabi ko kanina, na may isang Jesus na hindi sumuko para iligtas ka at ibigay ang buhay para sa iyo. So, kapatid, magulang, kaibigan, kumpare, ano man yung iyong mga kinakaharap at nararanasan sa buhay, never give up. Kasi, mahaba pa ang biyahe. Mahaba pa yung journey. Huwag kang susuko ngayon kasi marami ka pang pagdadaanan na magagandang bagay. Marami pang magagandang bagay na nakalaan, nakaprepared na ang Lord para sa'yo. There are a lot of good things in store for you. Paid in full by the blood of Jesus. So, kung susuko ko ngayon, sayang naman. Hindi mo yun makikita. So, alam ko po ang nararamdaman nyo. Kayo na nandyan, na nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Kayo na nandyan, na nahihirapan ng kalooban. Kayo na nandyan, na may confusion ng mga isip. Kayo na nandyan, na feeling nyo mag-isa kayo. Para bang nasa napakadilim kayong lugar na parang hindi nyo alam kung anong pupuntahan nyo. Kayo na nasa crossroads. I understand. Nakaka-relate po ako sa inyo. Pero, alam nyo po, don't stop there. Don't stop there. Pwede ka namang tumayo, bumangon. Pwede ka namang, mag-move on. Keep moving. Di po ba? So, ako kasi sa akin, ang prinsipyo ko, success is not just having so much money, so much medals, and yung mga awards parang sa graduation kagaya ng mga marami ngayon na I understand naman din yung mga magulang na talagang dinidisplay yung mga medals kasi para sa kanila napakalaking achievement yun na yung mga anak nila na pinag-aral nila hindi lang nakatapos, talagang may mga awards pa and honors. Pero para sa akin, ang totoong success is being able to know what God wants for your life. Being able to know what God wants for your life and being able also by the power of God given to you because you are in Christ and Christ is in you, being able to fulfill that will, yung plan ng Lord for you and being able to see what's there. What's there ahead of you? Ano yung meron doon after you fulfill the will of God, the plans of God that He has designed for you. So, for me, that is success. So, yun yung I want you to have that quest. Yung quest to be successful sa paggawa ng kalooban ng Lord sa buhay mo. And to enjoy, to have that unspeakable joy and indescribable peace sa pag nakita mo na yung resulta. And I declare, all of us will come to that place. We'll come to that place. Masarap nga yung sabay-sabay no? Okay, we'll come to that place na kung saan yung glory ng Lord kumikinang, kung saan talaga nag-i-explode yung kanyang glory. Halos sabi mo, wow, amazing. Nakakatuwa. So, God bless you po. I declare strength sa inyo. I declare that the joy of the Lord will also be your strength. Good evening, everyone. Shalom, glory, and kara. Binabati po natin naman nakikinig sa atin dyan sa Angeles, Pampanga. Si Tita Sin, si Mami Helen, Charmaine at si Kuya Pong.
At sa mga nakikinig sa atin sa Sacramento, California, Healthy Cooking Solutions of Sacramento, headed by Brother Boboy and Sis Cora Yap, dealer of Salad Master, the whole congregation of the Rock Christian Ministry, Christian Fellowship, headed by Pastor Belmer and Sis Cora Masueco, mission team of TRCF, headed by Brother Boboy Yap, music team of TRCF, headed by Brother Rick and Sis Larry Magera, with Brother Leon, Sister Jesus Juan, Erzo Cortez, Nora and Benny Tabingo, Tony Nucal and EJ and Frances, Josie Evangelista, Jeanette and Calvin Allen, Nucal family of Sacramento and Texas, Magpantay family of Batangas, Consihal Richard, Alice, Jeff, and Jam, Jimmy, Queen, Adrian, Kim, Jay, and Sed, Casey, and Kathy, Grace, Till, Jack, Nika, Micah, Gio, Nante, and Abel Magpantay of Abu Dhabi, Victor, Malu, Chuck Bong, Maye, and Anjo, Evangelista and Alzade family, also in Munting, Batangas, Melchers and Darwin and Mario Iya of CHO, Valencia, Ate Annie Abelia and all CHO staff. Greetings from Nanay Sol and Tate Edmond Evangelista. At ganoon din po kay Brother Boyet and Sis Linda Nucal, yan, dyan sa Texas. And hello din kay Ninang Adele Rizon Serrano of Cocoa Beach, Florida. And to Ate Annie Piquet of Batanhong. At syempre, di natin makakalimutan si Tatay Ed, si Nanay Evelyn at si Ate Ed. Hello also to Ate Gigi Espinosa na nandyan sa Qatar, Ate Lotlot na nandyan sa Saudi, at saka kay Ate Joy Perez sa Makati. Belated happy birthday to Justin Madlang Bayan. Sayaw tayo, sayaw tayo, sayaw tayo, sayaw, sayaw tayo, sayaw tayo, sayaw. Hiroli Tabamo of Angeles, Pampanga. At Kuya Jen Revoluciano of Arizona, USA. Hello, hello. Hello sa mga inaanak kong bagong kasal, Cecil and Jing De La Rosa dyan sa Barangay Bangkal Resettlement sa Bukay. At lalo na sa bago kong apo, si Shelo Jean De La Rosa at si Joanne, yan. Ayan, good evening po. Salamat po sa inyo pong pakikinig. At syempre, nagte-thank you kami. Sabay-sabay kami magte-thank you sa nagpa-unli rice sa amin kagabi. Thank you, Edlyn, sa blowout mo sa worship team. Yan. Thank you. Pinasaya mo na naman ang worship team. Hindi pa naman sila mahilig mag-unli rice. Salamat po sa inyong pakikinig sa ating program. #BBF. Lalong-lalo na po kay Pretty Saria, kay Nanay Lucy, at sa lahat-lahat dyan sa lote. Ayan. Thank you for listening to our program. #BBF. #blessed, beloved, and favored. Only here at 98.3 FM, Smile Radio. This is every Friday, 7 p.m. And again, you may text or call us at 0907-906-3452 or 0906-907-1316. Yan. Good evening po sa inyong lahat. Keep on listening to our program #BBF dahil dito sigurado kang may nagmamahal sa'yo! Good evening, everyone. God loves you so much.